Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat na nandito po ngayon sa pagtitipon natin. Una po ay nagpapasalamat po kami para po sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na kami po ay nakaparito at magiging kabahagi ng inyo pong pagsamba at ang ministeryo po ng pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Dala-dala po namin ng pagbati mula po sa Santo Tomas Reformed Baptist Church, yung iglesia po na aming pinanggalingan. Marahil po ay kilala niyo po yung aming pastor at ang ilan po sa aming pong mga kapatid doon. Nagpapasalamat po kami para po sa inyong pagtanggap sa amin at sa inyong pong generosity sa maayos pong panuluyan kagabi. Nakapagpahinga po kami ng maayos, pati po yung aming mga anak. At tunay po nagpapasalamat kami para po sa inyong pong pag-aasikaso sa amin. Sa atin pong sa Bible class o Sunday School, pinili ko po itong topic na ito na pinamagatang The Interpretive Journey o yung pagpapakahulugan o yung paglalakbay sa pagpapakahulugan ng salita ng Diyos. Mas pinili ko po ito dahil po sa taong ito, layunin ng bawat isa sa atin yung pong mabuhay na nananatili sa salita ng Diyos. Gaya ho nung huling linya na inawit natin kanina sa ating pong Bible class, sabi po doon, ang katotohanan ay ihayag sa salita, akin kang mahanap. No, na meron tayong layunin sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang realidad at ang katotohanan, ay makita natin lalo ang ating Diyos. Upang nang sa ganon, tayo ay mamuhay sa buong taong ito ng 2026 na malapit sa Kanya. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po ay mapapaalalahanan ng mga prinsipyo kung paano suriin ang salita ng Diyos at tignan ang kahulugan nito para sa atin ng mga nagbabasa at nag-aaral nito. So kung meron po kayong mga handouts, pwede niyo po tignan mula po sa inyong mga handouts o sa atin pong screen. Bilang review po sa book na ito na pinagkuhanan ko, ang title po ng book na ito na aking pinagkuhanan ng lesson na ito ay Grasping God's Word. Makita niyo po sa title pa lamang ng book ay nagpapakita na ito na magbibigay ito ng mga prinsipyo sa atin upang matutunan natin na yakapin o mapanghawakan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sa naunang chapter number 1, itinuro sa atin kung paano natin nakuha ang ating mga English Bible o ang ating kahit na po yung ating mga Tagalog Bible. Meron po diyang makikita nyo na box. Dito po ay pinakita sa atin yung pong naging proseso kung paano nagkaroon ng salita ng Diyos, paano ito naipasa, nakarating sa atin sa lengguwahe na ating nauunawaan. Kung titingnan niyo po yung box, nagsimula po yan sa divine author. Alam po natin na pag sinabing divine author, yung nagsulat, yung kumatha ng mga salita nandiyan po sa Biblia, yan po ay nagmula primarily sa Diyos. At ito po ay ibinigay sa human author na siyang nagsulat o siyang naglagay sa mga papel nito pong salita ng ating Diyos. At kung titingnan niyo po yung kaliwang bahagi, dito po, yan po yung tatawag natin process ng inspirasyon o nasa inspirasyon. Na ang ibig sabihin po niyan, dyan po sa bahaging yan, ng proseso ng pagpapadala ng mensahe mula sa Diyos, papunta sa mga propetang kanyang pinili, yan pong lahat ay inspired. Meaning, yan po ay mula mismo sa salita ng Diyos. Yung original po niyang text, yung original po niyang scripture, kung paano ito sinulat ng mga original na mga tagapagsulat sa kanilang lengguwahe, yan po ay nagmula mismo sa Diyos. Sinulat ng mga tao sa kanilang original na lengguwahe, nandiyan po yung Hebrew, at saka po Aramaic, at saka po Greek, o Griego. Na lahat po ng yan ay inspired. Ibig sabihin po, ang pinagsimulan ng atin pong Biblia, na atin pong binabasa kung saan natin pinag-aaralan ng mga doktrina o mga katotohanan ng salita ng Diyos, lahat po ng yan ay hindi nagmula sa tao, yan po ay nagmula sa Diyos. Na makaasa po tayo na yan po ay sagrado. Pagkatapos po noon, ito pong mga salitang ito na naisulat, yung original na tinta, sa original na papel, mula sa original na pagkakasulat,
ng mga naunang propeta o ng mga apostol, yan po ay ipinasa, o nagkaroon po ng mga kopya. Kung susundan niyo po yung ating box, makikita niyo po dyan, sabi dyan, nagkaroon ito ng mga kopya. At ang dahilan para ito ay, kung bakit ito ay nagkaroon ng mga kopya, ay para ito ay ma-preserve. Yan po yung tatawag nating process. Kung titignan niyo po sa atin pong handout, yung tatawag po nating transmission. Ibig sabihin, merong original na sulat na nagmula sa Diyos, isinulat ng mga propeta o ng mga tagapagsulat, nina Moses, ng mga sumulat ng Psalms at ng Proverbs, ng mga sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga apostol. Isinulat po ito sa original na papel, gamit yung pong talagang, ito po yung tatawag natin first hand na sulat mula sa mga tagapagsulat. Pagkatapos po ito ay nagkaroon ng mga kopya. At unang panahon po, wala pa po tayong mga photocopy machine o mga Xerox machine. Ang ginagamit po sa pagsusulat o sa pagkokopya o pagkakaroon ng maraming mga kopya ng banal na kasulatan ay handwritten. Meron pong mga piniling mga tao na kumbaga para sa atin po ay lisensyado na pinapayagan at tinuruan na magsulat o magsalin ng mula po sa original na lengguwahe, kokopyahin nila yung original na lengguwahe at magkakaroon po ng kopya na ngayon ng banal na kasulatan. Yan po yung tinatawag nating mula po sa original na kopya, magkakaroon na po ng maraming mga kopya. Nga po para nga pong photocopy o Xerox copy. Diyan po sa prosesong yan, hindi na po yan inspired. Mahalaga po itong malaman natin. Hindi na po ito kinasihan ng Diyos. Ito po ay pagkilos na ng mga tao upang nang sa ganun ay makopya o ma-preserve at magkaroon ng mga kopya ang salita ng Diyos. Sa process po ng transmission, ito po ay gawa na ng tao. Kaya kung mapapansin niyo po, sa dulo ng proseso ng transmission, meron po tayong tinatawag na critical text. Ano po ibig sabihin nun? Yung pong critical text, ito po yung mga kopya na ginawa ng mga tao o ng mga grupo ng mga tao mula po, kinopya nila yung original na scripture. Ngayon po, nagkaroon tayo ng mga manuscripts. Ito po yung mga handwritten copies ng original text. At para matiyak na yung pong pagkakakopya ay faithful o yung po yung pagkakakopya ay katulad nga ng sa original o doon po sa tinatawag nating autograph, meron pong mga grupo o may mga konseho na nagsusuri ng kinopyang salita kung ito nga ay matapat na eksaktong kopya ng original. Halimbawa po, ako si Moises, isinulat ko ang 5 libro, unang 5 libro ng Biblia. Pagkatapos sa paglipas ng panahon, dahil alam po natin yung mga papel, yung mga sulat, yung mga scroll ay maaaring masira, hindi magtatagal yung mga papel, mabubura yung mga tinta. Sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon po ng mga eskriba na magsasalin o magkokopya ng mga banal na kasulatan na ito. Para matiyak na yung mga kinopya nga nitong mga eskriba na ito, nitong mga lisensyadong magkopya ng salita ng Diyos, meron pong konseho na nagsusuri. Ito nga ba ay matapat? Na eksaktong-eksakto na mula doon sa original na sulat. Yan po yung tatawag nating mga critic. At mula po doon sa pagsasalin, alin yung eksaktong-eksakto, alin yung tama, alin yung matapat na pagkokopya, mula po doon, nagkaroon po tayo ng mga tinatawag nating critical text. Ibig sabihin, sila yung mga nasuri na. Sila yung mga nasala na. Kaya po magkakaroon tayo ng kumpiyansa na although dito po sa transmission process, hindi po ito inspired. Dahil ito po ay paggawa na ng mga matapat na mga tao o mga mananampalataya, makakaasa po tayo na pagdating dun sa salita ng Diyos, ito ay na-preserve dahil po dun sa tawag po natin sa biyaya ng Panginoon na critical text. Okay? Pagkatapos po noon, nakita po natin yung proseso ng inspirasyon, nakita natin yung proseso ng transmission, so original, nagkaroon ng maraming mga kopya, transmission, mga original pa rin na lengguwahe, kung Hebrew ito, Hebrew, kung Aramaic, kung Greek. Dito na po papasok, itatawag po natin, pagkatapos noon, yung translation and interpretation. Ano po ibig sabihin noon? Dito na po, pag sinabi po natin translation, ito po yung mula sa isang lengguwahe,
ito ay isasalin o magkakaroon ng kopya pero hindi na kaparehong lengguwahe, bagong lengguwahe na. Lengguwahe kung saan ito gagamitin. Halimbawa po, itatranslate natin ng salitang happy na English. Pag sinabi po natin translation, ito pa yung magiging masaya na sa Tagalog. No? So, yung po original na salita ng Diyos na nagkaroon ng mga kopya na sinuri at sinala para makitang ito ay matapat, para po ito'y maging kapaki-pakinabang sa mga lugar kung saan hindi naunawaan ng mga lengguwahe ito. Sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon po tayo natatawag po nating translation and interpretation na proseso. Kaya ho tayo nagkaroon ng English, Tagalog, Cebuano, at marami pang Chinese na mga Bible na nakikita natin o na gagamit natin ngayon. Kaya po ito po ay nakarating sa atin. So again mga kapatid, yan po ay review lamang nung pong naunang chapter na bakit po ito kailangan nating reviewin? Kasi kailangan ho nating magkaroon ng pagtitiwala ng salita ng Diyos na hawak natin. Ano po, although maraming mga translation, although maraming mga version, makakaasa tayo na ito ay na-preserve ng Diyos. Makakaasa tayo na ang original na kopya, yung po tinatawag nating critical text ay na-preserve ng Diyos. At hanggang sa panahon po natin, yung pong mga nagta-translate at nag-i-interpret ng scripture ay bumabalik pa rin doon po sa mga original na kopya. At makakaasa po kayo na yung Biblia na hawak natin, yung mga Bible versions na meron tayo, English man yan o anumang version, kung ating susuriing mabuti yung pinaghugutan o yung pinagmulan, magkakaroon tayo ng kumpiyansa na hawak po natin ang salita ng ating Diyos. Ang challenge po sa atin, kung bakit layunin din po ng ating pong pag-aaral ngayon, meron nga pong mga bahagi ng Biblia. So ngayon, sampalataya na po tayo na ang salita ng Diyos na hawak natin ay nagmula mismo sa Diyos. Ang challenge na lang po sa atin may mga bahagi ng Biblia na madaling maunawaan. Ngunit, marami rin po ang bahagi na hindi ganoon kadaling maunawaan. Alam ko pong na-encounter natin ito, maaaring araw-araw o maaaring malimit kapag tayo ay nagpe-personal devotion o nag-aaral ng salita ng Diyos. At kung nais po natin na maging mabunga sa ating personal na pag-aaral para sa layunin nating lumago, kinakailangan nating magkaroon ng pagpupursigi na unawain ang bawat bahagi ng banal na kasulatan. Ang sinabi ko po dyan ay pagpupursigi. Hindi ko po sinabi dyan na kailangan nating malaman lahat o ma-interpret exactly lahat ng bahagi ng scripture. Hindi po natin yun magagawa. Pero kaya po nating magpursigi para unawain ang bawat bahagi ng banal na kasulatan. At sana po makatulong itong 5 steps mula po dito sa book na ito na inilagay ko po diyan sa ating handouts. Sana po makatulong ito sa atin pong personal at pang-araw-araw na pag-aaral, hindi lamang ngayong 2026, kundi hanggang tawagin tayo ng Panginoon papunta sa kaluwalhatian. So, bago po natin tignan itong mga steps na to, samahan niyo po ako, manalangin po tayo saglit. Aming Diyos, sana mapagpala at nagbigay sa amin ng banal na kasulatan na nagpahayag ng katotohanan kaming mga makasalanan ay hindi lamang nakatagpo ng mga kasagutan, kundi natagpuan namin kayo na aming Diyos sa pamamagitan ng iyong biyaya. Tunay nga po na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay inyo pong inihayag na merong Diyos na lumikha sa amin. Merong Diyos na kung kanino kami ay nagkasala at haharap sa paghuhukom. Merong Diyos, ayon po sa inyong banal na kasulatan, na nagpadala ng kanyang bugtong na isinilang na anak na si Jesus at tumanggap ng parusa para sa amin na mga makasalanan, upang kami na mga makasalanan nasasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po dalangin namin, Panginoon, bilang mga mananampalataya mo, kami magpatuloy sa pagpupursigi na maunawaan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Matagpuan ka namin sa bawat pahina ng inyo pong Biblia na ipinagkaloob sa amin. Dalangin po namin na makatulong
ito pong mga pagtitingnan o pag-aaralan namin sa mga oras na ito. Sapagkat ito po ay aming hinihiling alang-alang po sa karangalan at kaluwalhatian ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen. So tingnan po natin itong mga 5 steps lamang po. Nilagyan ko na rin po diyan mula sa libro yung picture, na illustration para makita natin at maunawaan natin kung ano pong ibig sabihin itong mga steps na to. Step number 1, ang unang hakbang para maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos at matapat nating ma-interpret ang salita ng Diyos, kailangan po nating, ito po tinatawag na step number 1, grasping the text in their town. Ibig sabihin po, maunawaan yung mensahe ng teksto sa konteksto nila. Mahalaga pong itanong sa step na to, pag binasa natin ng isang talata mula sa Biblia, mahalagang itanong natin sa ating mga sarili, ano ang ibig sabihin ng teksto na ito para sa mga taong sinulatan nito? Alam niyo po kasi, ang banal na ang ating pong Biblia ay may mga nagsulat nga po niyan at meron po siyang mga sinulatan. Meron siyang mga tunay na kausap diyan sa kanyang mga sulat. Ngayon, sa unang hakbang pong ito, titingnan po natin, hindi kung paano natin ito pakakahulugan. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos primarily, ang sulat ni Moises ay hindi niya sinulat para sa mga taga-Tayabas. Ang sulat po ni Moises ay sinulat niya para sa mga Hebreo o para sa mga Israelita. So kailangan po natin kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ibasahin natin mabuti ang ating teksto, obserbahan natin ito ng paulit-ulit, lahat po ng bahagi ng mga salita, gramatika, mga detalye, suriin ang kontekstong historikal at panitikan, at alamin kung paano ito konektado sa mga nauna at kasunod na mga talata. Ibig po sabihin, kailangan po nating, pag binabasa po natin ang banal na kasulatan, ang nasa isip natin ay paano ito mauunawaan ng mga original na sinulatan nito. At pagkatapos po, suriin nating mabuti itong mga binabasa natin. Tingnan natin kung ano ang pinupunto ng nagsulat nito na dapat maunawaan o layunin niyang maunawaan ng kanyang mga sinulatan. Ibig sabihin po, meron pong mensahe originally na nais ipaunawa ng nagsulat nitong teksto na kung saan man natin po ito binabasa. Ito po yung tatawag natin authorial intent. Ito po yung nais niya talaga o layunin talaga ng nagsulat nito na ipaalam doon po sa kanyang mga sinulatan. Kailangan po nating maging specific, nilagay ko rin po diyan, na huwag agad po tayong gumawa ng theological na mga prinsipyo. So kung titingnan niyo po yung picture sa ating handout, sa picture number 1, makikita niyo po na merong naglalakbay mula po dito sa isang lugar na ito at siya ay lumabas. Yan po yung paglalakbay, yun po yung journey. Ibig sabihin, galing siya dito sa mundong ito. Pinag-aralan niyang mabuti at ngayon dala-dala niya yung sinasabi o yung mensahe mula sa mundong ito. Paano po natin ito i-apply? Alam po, kaya po sinabi ko sa inyo kanina, ang salita po ng Diyos hindi primarily para sa mga taong nakatira o nabubuhay sa 2025 or 2026. Ito po ay ito'y sinulat ng mahaba ng panahon. Meron na silang mundo doon na walang mga kotse, wala pong mga cellphone, walang mga wifi. Meron silang mundo doon. So sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, una natin titignan, babalik tayo dun sa mundo nila at susuriin natin mabuti, titingnan natin mabuti kung ano yung pinupunto ng nagsulat nito doon sa kanyang mga sinulatan. At yun po yung unang katotohanan na ating dala-dala. Okay? Pagkatapos po, step number 2. Suriin daw po natin o sukatin natin mabuti yung lawak ng kailangan nating tawiring ilog. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, ano ang mga pagkakaiba ng sitwasyon ng mga tao noon, nung panahon na yon, at panahon natin ngayon. Tingnan po natin o isaalang-alang po natin yung mga mahalagang pinagkaiba, yung kalagayan ng mga Hudyo noon at kalagayan natin ngayon. Yung kalagayan ng mga apostol noon at yung kalagayan natin ngayon. Mahalaga din po yung isaalang-alang kapag po tayo ay nagbibigay ng pakahulugan sa salita ng ating
Diyos. Kailangan natin po tignan yung mga kultura, lengguwahe, sitwasyon, panahon, at kung saang covenant o kung saang tipanan ito nanggaling o nangyari. Ito ay matutulungan tayo nito na mailayo sa pagbibigay ng konklusyon mula sa talatang ating nabasa na hindi nais ng Diyos na ipamuhay natin sa panahon natin ngayon. Ito po yung step number 2. Ano yung malaking pinagkaiba ng panahon noon at panahon natin ngayon? Step number 3. Sabi po diyan, crossing the principalizing bridge. Ito po yung paghahanap na ng theological na prinsipyo o yung pong tinatawag natin na timeless truth. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ano man po ito, kwento man po ito o awitin, kukuha po tayo ng prinsipyo na totoo sa panahon nila noon at totoo sa panahon din natin ngayon. Isa po sa mga example, kung mababasa kayong kwento tungkol sa pagpaparusa ng Diyos, halimbawa po sa panahon ni Noah, hindi po natin dapat sabihin na siguro babaha na ulit o siguro dapat na tayong gumawa ng arko. Kasi nakikita natin yung mga kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah ay nangyayari sa panahon natin. Siguro babaha na ulit sa panahon natin ngayon. Hindi po ganoon yung ating dapat maging conclusion, kundi kukunin natin yung prinsipyo at ano pong prinsipyo makikita natin doon. Ang mga tao na walang pagkakilala sa Diyos ay pasasama ng pasama. At ang mga taong nagkakasala sa Diyos eventually ay parurusahan ng Diyos. Samantalang ang mga taong nabubuhay na nagmamahal at nananampalataya sa Diyos ay kanyang ililigtas mula sa kanyang paghuhukom. So hindi ho tayo nagkakaroon ng maling konklusyon. Alam ko pong balitaan nyo yung si Ebo Noah, na iniisip niya na gumawa siya ng arko kasi darating ng paghuhukom ng Panginoon. So maling konklusyon kung mali yung prinsipyo o kung hindi nakikita yung prinsipyo sa mga talatang ating nababasa. Tandaan din po natin sa bahaging ito na ang prinsipyo ay dapat na makikita sa teksto. Mahalagang yung prinsipyo na ating makukuha ay nakita mismo natin sa talatang ating binabasa. Hindi lamang po Bible-based, kundi timeless din. Ibig sabihin, totoo ito sa kahit na anong panahon. Hindi dapat nakatali sa isang partikular na kultura. Ito ay umaayon sa buong turo ng salita ng Diyos. May kabuluhan sa mga tagapakinig noon at meron din pong kabuluhan o aplikasyon sa atin ngayon. And then step number 4, mga kapatid. Consult the biblical map. O sa aking pong pakahulugan ay ihambing sa kabuuang mensahe ng Biblia. So yung pong nakita natin o naobserbahan natin na intensyon nung sumulat nitong teksto, kung ano man teksto yung ating binabasa, kunin natin yung pinupunto nitong sumulat dun sa kanyang mga sinulatan at nakita na natin yung diferensya ng kultura o ng sitwasyon noon at sa panahon natin ngayon. Pagkatapos nakita natin yung prinsipyo na totoo sa panahon nila at totoo sa panahon natin. Ngayon tingnan natin kung yung prinsipyo nga ba na ating nakita mula sa katotohanan ng ating binasa ay sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Sinasang-ayunan ito ng buong kasulatan. Mahalagang itanong natin na umaakma ba ang aral na ito na ating natutunan sa kabuuang mensahe ng salita ng Diyos. Ang prinsipyong hinango mo ay dapat umaayon sa buong Biblia. Lalo na po kung Old Testament ang pinag-aaralan natin o binabasa natin. Mahalagang tingnan natin ang biblical map. Para hindi po tayo magkaroon ng konklusyon, kagaya ng halimbawa, nasa panahon tayo ng mga Levita o nasa panahon tayo ni Moses naglalakbay mula sa Egypt patungo sa Canaan o sa Promised Land. Hindi tayo magkakaroon ng konklusyon na ang tamang pagsamba ay dapat nandoon sa mga portable tents. O ang tamang pagsamba ay dapat mayroong pag-aalay ng mga hayop pa rin. Hindi ho tayo pupunta sa ganong konklusyon. Bakit? Kasi pag tinignan po natin yung buong kasulatan, ay yung pong palang tabernakulo ay tumutukoy ultimately
sa pakikipag-isa ng Panginoong Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung mga alay o pag-aalay, na hindi na natin gagawin. Bakit? Dahil ultimately, yun ay si Kristo, nung siya ay napako doon sa cross. So, titingnan natin yung buong kasulatan. No? Sinusuri natin anong nangyari sa buong kasulatan, anong nangyari sa mga aral ng salita ng Diyos na dapat nating sangayunan at ipamuhay. And then lastly, step number 5, pagkatapos nating tawirin, pagkatapos nating tignan at siriing, umaakma ito sa aral ng salita ng Diyos. Step number 5, grasping the text in our own town. O pag-unawa sa mensahe para sa ating buhay. Ito na po yung tatawag nating application process. Titingnan na natin kung paano natin ito ma-apply sa ating mga buhay. Ano po? Mahalagang itanong, paano dapat ipamuhay ng bawat Kristiyano ang prinsipyo. Babalikan po natin yung example natin kanina sa panahon ni Noah. Nakita natin doon si Noah na siya ay nangangaral ng ebanghelyo, nangangaral siya ng pagsisisi at pananampalataya sa Diyos ng kanyang panahon. Maaari po natin itong i-apply sa atin na tayo sa kabila ng tayo ay nabubuhay sa mundong ito na tila ba parang walang nakikinig at walang nagnanais magsisi at tumalikod sa kasalanan at manampalataya sa Diyos. Dapat tayong maging matapat na ipangaral at ipaunawa sa tao na may kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng arko, sa panahon natin, ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pamuhay natin, ipakita natin sa tao na may kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po inilalapat na natin ang theological na prinsipyo sa specific na sitwasyon ng bawat Kristiyano sa iglesia ngayon. Paano ito naangkop sa tunay ng mga sitwasyon sa ating panahon. Kung mapansin niyo po, dun po sa picture, na pinakahuling picture, makikita niyo po na yung pong daan dun po sa picture number 1 ay isa lamang. No, isa lang. Pagdating po dun sa last picture dito, marami na siyang daan. No? Ito po ay nag-illustrate sa atin na ang meaning ng talata isa lang lagi. Ang meaning o yung intention ng author nung sinulat niya to isa lang. Hindi po marami. Ang mga author po ay hindi nagsusulat at sinasabi nila ng basta magsasabi ako ng isang salita o magbibigay ako ng sulat tapos wala talaga akong intensyon, wala talaga akong nais ipakahulugan dito. Bahala na yung magbabasa kung paano niya ito i-interpret. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kung ano yung intensyon ng Diyos, yun din yung intensyon ng mga nagsulat upang ito'y mangyari. Maunawaan at mangyari sa buhay ng mga sinulatan. Isa lang po lagi, tandaan niyo po itong mabuti, isa lang po lagi yung authorial intent. Isa lang po lagi ang interpretasyon ng mga talata. Saan po ito nag-iiba-iba? Doon po sa tinatawag nating aplikasyon. Doon po sa tawag nating aplikasyon. Nag-iiba-iba ito doon sa kung paano ito ini-apply ng bawat tao sa loob ng iglesia. Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay elderly, kung ikaw ay youth o bata, iba po natin maaring makita yung interpretasyon o yung aplikasyon, yung aplikasyon ng mga katotohanan ng ating nakita mula sa salita ng Diyos. At dito po makikita po natin yung comfort na although hindi tayo yung original na sinulatan o hindi tayo yung original na pinatutunguhan nitong mga sulat na ito ng mga propeta at ng mga apostol. Pero sa biyaya po ng Diyos, ang kanyang salita ay applicable at kagamit-gamit para sa ating buhay ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Magagamit natin ito sa kung ano man ang ating mga pinagdadaanan. Magagamit natin ito sa kung ano mang hinaharap natin sa ating mga buhay bilang iglesia man, sa kabuuan bilang iglesia, o bilang mga individual man na mga mananampalataya. Ang salita po ng Diyos ay sapat sa ating iglesia at sa bawat isa sa atin. Yan po yung katotohanan ng ating makikita.
Hindi ko po alam kung tayo ay may oras para gawin po yung ating activity. Pero tingnan na lang po natin yung likod na bahagi ng atin pong handout. At dyan po ay hahayaan ko po sana kayo na gawin o may paranas ko po na sana sa inyo na magawa yung pong step by step process natin pong tinignan. Pero gawin nyo na lamang po ito sa inyong mga tahanan. I-apply nyo po sa inyong mga tahanan. Sa tuwing kayo po ay nagkakaroon ng personal na mga devotion. Inilagay ko po diyan yung Joshua 1:1-9 at pagsasagutin ko po sana kayo ng step 1, step 2, step 3, step 4 at saka step 5. So magiging homework na lamang po ito. No? At sana po ay inyo pong gawin yung pong mga step na ating nakita. Hindi lamang po dito sa likod ng ating handout, kundi sana sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng personal devotion na magiging kagamit-gamit po nawa ito para po sa ating paglago sa pagkakilala sa ating Diyos at sa ating pong pagsunod o pamumuhay sa kabanalan na nakapagbibigay ng luwalhati sa Kanya.